Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayad ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya't hindi nila pinaniwalaan ng mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino, kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Pagnilayan natin ang mabuting balita ngayong araw na ito. Ito po ay mula kay San Lucas, Kabanata 24, talata 1 hanggang 12. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Ang tagpong ito ay puno ng emosyon, kalungkutan, pagtataka, takot, at pagkabigla. Mga damdaming natural kapag nawawala ang minamahal. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng libingan, narinig nila ang pinakamakapangyarihang balita sa kasaysayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Ang tanong ng mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay, ay napakatindi. Ito ay hindi lang simpleng tanong, isa itong hamon sa ating pananampalataya. Ilang beses ba nating hinahanap ang Diyos sa maling lugar? Sa gitna ng mga problema, hinahanap natin siya sa mga sagot na gusto natin. Pero minsan, siya ay naroon sa mga simpleng bagay, sa katahimikan, sa panalangin, sa tulong ng kapwa, o sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Hindi agad naniwala ang mga disipulo. Tulad din natin, madalas tayong magduda sa plano ng Diyos, lalo na kung hindi ito naaayon sa ating inaasahan. Pero gaya ni Pedro, sana'y magkaroon din tayo ng lakas ng loob na tumakbo, maghanap at humanga sa mga kabalagang hatid ng pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay ni Kristo ay panibagong simula ng bagong pag-asa, bagong buhay at bagong pananampalataya. Hindi siya nananatili sa libingan. Buhay siya at kasama natin ngayon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa biyaya ng iyong muling pagkabuhay. Paalalahanan mo kami palagi na ikaw ay buhay at kailanmay hindi kami nag-iisa. Tulungan mo kaming hanapin ka sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ng katahimikan, sa bawat pagsubok at sa pagmamahal ng aming kapwa. Palakasin mo ang aming pananampalataya, lalo na kapag kami nagdududa.
Amen.